So, bakit tayo naka-polo today? Bakit tayo nakapang-formang pang-guidance counselor? Kasi, today, mag-interview tayo ng isang principal. Bakit nga ba? Hindi ako actually, akala ko kasi ano lang, parang komportable lang tayo na clothing. So, nakapag-change tuloy ako nang wala sa oras. O, bakit nga ba? Bakit tayo dapat ano? Dahil ngayon, magbabasa tayo ng letters mula sa ating mga kapukeps here in the UK. Yes. Magbabasa tayo ng letters and then we're gonna ask our resource person kung anong magiging opinion at anong magiging advice mo sa ating mga kapukeps. Okay. Oo. So, ako taga-advice. Ikaw Ikaw taga-advise. Mag-advise din kami. Pwede tayong tatlo. Pwede tayong tatlo. Sige, Oo. sige. Parang ang dating doon. Alien, patay. So, bago natin umpisahan ang pagbasa ng sulat for today, let me just ask you guys, what is your name at bakit meron kang authority to give advice? My name. My name is Hero and I have the authority to give an advice because I think I have the wisdom to share to everyone. Ang formal mo naman for today. Sa guidance counselor. My God. Siguro in our many episodes na na-shoot na, ito yung pinaka-formal na hero na nakita Di ba? ko. Mamaya mali-mali na naman. Formalan pala. Okay. Ikaw. Ako. Next. My name is Aline and ano ba? Credentials ko. Well, is it about love advice? Kasi Most of if it are it's love not advice. About love Yeah. or life, I would say may right naman ako kasi since 15 years old, in a relationship na ako, Day. Wow, ganda. Wow. Hindi Nice. Ganda. Ganda. Ay, naubusan. And I haven't been single for more than 3 months. Hulu! Ganda! Ganda! Ang So, galing. Day, so marami na akong Marami kang pinagdaanan. pinagdaanan, yes. My name's JV and I have the authority to give advice because I used to be a communication specialist based in Tacloban. Yes. Nung kami nagkakilala ni JV sa Tacloban. Okay. Magaling siya Communication magsalita. specialist. So, mascom ka ba? Hindi, ano I lang didn't din. know. You're nurse, right? I'm a nurse. Oh, wala lang. Trip ko lang mag-communication specialist based in Tacloban. Okay, actually, call center din ako dati. So, Ayaw talaga magpatala. Ayaw talaga magpatala. Ikaw na podcast. Actually, ako rin. Galing ako Australia. actually, Australian yung account ng call center namin. Ayaw talaga. Anong account yan? Telstar? Pwede sabihin. In Telstra. Telstra. Telstra powered by Teletech. Hello, Char. Telstra is a Satellite dish, di ba? Hindi ba? no, Parang it's TV? parang Globe Smart, parang ganun siya. Network. PLDT. PLDT. Parang they have SIM cards, broadband, and all that. So, Ano yung account nyo? Inbound or outbound? Yung call center nyo? 3-bound. sabi niya 3-bound. Hindi nag-get si Jamie. Yes. 3-way. Charay. Hindi. You have, pwede mo mag 3-way because you have to, pag i-transfer mo to another department. So, Hello 3-way sa mga nga. call center dyan. So, inbound and outbound yung calls nyo? Yes. So, were you on the customer service side or Cus- sales? Customer service. Sorry, all circuits are busy now. Please try your call later. So, talaga nagbibigay siya ng advice. Feeling. Tsaka trainer din ako. Ay, daming credentials. Ang Awesome. daming credentials. Parang, I want to put these credentials, let's test her credentials talaga. Sige. Okay, ang unang sulat natin. Dear Pukeps, itago niyo na lang po ako sa pangalang Zenaida. Feeling ko mas maganda kung nagbabasa ako tapos may nag-i-interpretative dance dito sa Ay, tayo magaling. Kapag nagiinuman kami. Hindi yan kasali sa ano. Ay, hindi kasali sa talent fee. Okay. Hindi kasali sa pinag-usapan. Hindi kasali sa pinirmahan ko. Oh my God. Charay. Dapat si Rain andito eh. Okay. Sige, balik. Sige. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Zenaida. Zenaida as in, ang mga bituin ay gabay lamang. Meron tayong free will. Gamitin natin to. Favorite ko yan. First time ko po magkaroon ng jowa na sobrang naniniwala sa horoscope. Pero kung
naniniwala din naman ako sa horoscope eh. Mas naniniwala pa nga ako sa horoscope kesa sa... Sorry. True. Ay, sorry, Dad. Wait lang, cut. Sige, inclusive tayo. Inclusive. I think like we believe in different things. Sige, ilaban mo yan. Si Zenaida, gusto na niyang basahin. Okay naman po sana kami. Kaso bigla niya akong kinausap isang araw. Sabi niya, hindi na daw kami pwede kasi retrograde daw si Mercury. Baka ikaw yan! At hindi Ikaw daw ba yan? aligned ang energies namin. You Ikaw know ba yan? what? I feel you. Kasi talaga may mga times noon na yun nga parang now is not the time to travel, now is not the time to make big purchases kasi Mercury is in retrograde. Ano ba ibig sabihin ng retrograde? Pareho ba yan sa iniinom? Kaya mo explain? Yung blue. I got it! Hindi kasi yung Mercury, yung may mga times daw na it seems like yung Mercury nag-go backward. But sa pagkakaintindi ko lang ha, and people, you can comment in the comment section kung mali ako. Kasi it's because there are some parts daw during the revolution ng Earth na it seems like nag-i-slow down daw yung Mercury, na parang mas mabilis daw ang Earth kaysa sa Mercury. Okay. So, kapag in retrograde, parang nagre-reverse yung energies or parang nagiging mas prevalent yung negative energies sa pagkakaintindi ko. So it's like a reset or Not a reset, kundi parang nagiging negative talaga. Nagiging negative yung energy. So bakit Mercury? Bakit hindi Venus, Saturn? Ay, Pero bakit parang galit ka? Pero bakit kasalanan ko? Kasi Saturn. those planets, yung parang mas consistent kasi sila sa orbit nila. Sa pagkakaintindi ko, it's only Mercury na nagkakaroon ng retrograde na time. okay, so hiniwalayan siya or cool off sila dahil retrograde? Oo. Parang Okay. hindi na daw sila pwede kasi in retrograde si Mercury. Tapos, gets ko naman po na baka nagka-doubt siya sa amin kasi 5 months pa lang po kami. Pero I feel na hindi ito reasonable para lang sabihin niya na hindi na kami pwede. Na para bang nakabase sa horoscope ang aming relasyon. Ang masakit pa po, hindi naman kami nag-away talaga. Bigla na lang daw kasi nag-shift yung universe kaya kailangan niya akong i-let go. Mula ngayong malaya ka na, magagawa mo na. Sama iyak! Oh my God. With feelings yung pagsusulat niya. Siguro tumutuloy yung luha niya. Oo, may patak ng luha, Arman. Tinanong ko kung pwede pag-usapan, pero sabi niya, hintayin na lang daw matapos yung retrograde. So how long does a retrograde last? Gano'n yung katagal? Oh, 3 weeks. 3 weeks. Okay, 3 weeks. 3 weeks. Oh, which takes place 3 to 4 times per year. Hala, Ay, so 4 frequent. times, so 4 times sila in a year mag-iwalay, besh. Goodness gracious! Uy, hindi ko kaya yan, Zenaida. Ayusin mo yung mga desisyon So mo wait, sa buhay. ano yung tanong niya? Ay, hindi pa. Sorry. Ngayon po, confused ako. Okay, meron pa pala. Single na ba ako officially o nakapause lang relationship namin hanggang maging direct ulit si Mercury? Marami pa siyang follow-up questions. Red flag po ba ito? Paano ko siya kakausapin? Baka pwede ko po i-request na i-reschedule yung breakup pag okay na ulit ang planets. Ay, Diyos ko, Zenaida. Uy, Zenaida, uy! Eh, di ba kakabasa lang natin? Oh. Mercury in retrograde takes place 3 weeks at a time. For 4 times a 3 to year. 4 times a year. So, ikaw ba, Zenaida, okay ba sa'yo na pagdaanan mo ito 3 to 4 times in a year? Is it worth it? But also, is it really the real reason though? Kasi baka Nakabaliw lang talaga yung jowa. Baka ano lang ni Jowa yun. Pakulo. Oo, pakulo lang niya. But anyway, let's just give him, her, they, them. The benefit of the doubt. The benefit of the doubt. Pero like, Benefit of the doubt. saka 5 months Ganyan ko lang na-gets. Happy mo?
sabi niya? So, yung number one question ay kung sila pa ba? Oh, Feeling ko hindi na. Zenaida, walang kayo. walang naging kayo. Walang naging kayo. Akin lang ang asawa ko. Wala, 5 months lang din. Oh my God, like hindi pa pumasa sa probation period. So, you know, you don't count that. Tsaka feeling ko rin naman kasi, tama ka sa sinabi mo, naghanap lang siya ng dahilan. Oo. Kasi kung gusto mo yung tao, regardless kung in retrograde ang Mercury, magiging kayo pa rin. Tsaka pwede naman pag-usapan. But it seems like she's not given a say in this. Yung between yung mga planet, like, daig! Mga bituin nagdi-decide. Oo, ini-include na niya yung galaxy. So, Ano pala yung zodiac sign ninyo? ako, Ano ba? I'm Aquarius. I'm a Cancer. Sagittarius. Sagittarius. Actually, hindi ako marunong sa mga zodiac sign, kaya wala akong masyadong input ngayon. Ay, ito na lang. Zenaida, number one question. Worth it ba na pagdaanan mo to 3 to 4 times a year? At number 2, gaano ba kalaki yung niyan na willing ka pagdaanan to 3 to 4 times a year? Or kung gaano ba kasikip. Basta kung ako, let go na. Wala nang kayo. I'm sorry, Zenaida. Maghanap ka na lang ng iba na, na hindi naniniwala sa astrology or di kaya hindi na lang gagamitin excuse yung stars. Oo, yung may mga kulto na lang. Choose your battle. No, but it's true. It seems like they don't match then, because if he's really passionate about, let's say, horoscope, astrology, or whatever, and if that really he really believes that, if you don't have the same values in the end, even without the breaking up on the 100%. retrograde and whatever, Yeah. it doesn't seem like you match. So aside from, are you willing to go through that 4 times a year for 3 weeks? Like how long is that? That's crazy. But it doesn't seem like match kayo. Maybe it's more of like, see, what do you really see in this person? Exactly. Baka you like, maybe also you're addicted to like, kind of the rejection, and then alam mo yun. Ang toxic. Oo. Ang toxic. Totoo. Pero may mga ganun I have meron friends like naman. that. Oo. But because it's exciting, right? Like, and then yung ma-anxious ka, hiwalay niya ako, tapos babalikan niya ako. So, because we're very addicted to stress sometimes. So maybe that's what is the parang feeling mo love, but actually it's not love, it's trauma bonding. Ang galing Speaking- ang galing ng ating guest for Oo, today. doon kasi experience. Tsaka Sabsad, ang nakakapagod yun kasi hindi lang regla mo ang inaabangan mo sa kalendaryo. Oo. Pati rin yung Pati pag-atras retrograde. ng Mercury. Nakakapag dami mong i-monitor. Tsaka nakakainis sa mga taong ginagawang personality yung horoscope. Ay, sorry. Is it controversial to say that? That's a very Cancer thing to say. You're just proving them right, actually. Pero yan nga, sorry naman, sorry. Zenaida, sana mapanood mo to at sana nagabayan ka namin. or sana naguluhan ka lalo. This is your sign, walayan mo na siya. Next. Baka din kasi Cancer siya. Ay, hindi pala siya Cancer kasi. Hindi niya sinabi yung star sign niya. Okay, so okay na ba yun, Zenaida? Okay na siguro yun. O sige, kung hindi ka satisfied, mag-email ka ulit. Okay, May- next letter. Sige, next. Our next letter is from Moira Rose. Ay, Moira Rose. Moira Rose from Schitt's Creek. Schitt's Creek. Siguro pinadala niya yan bago siya namatay. Siguro. Hi, Kapukeps. First of all, natutuwa po ako sa inyo kasi ang refreshing lang na parang nagchichismisan lang kayo with a little bit of aral ang nakukuha sa podcast channel niyo. With a little bit. Paano may aral? Sabi niya, Saan with yung a little aral? bit lang daw. Nainsulta ko dito. Ang dami nating sinasabi. With a little bit lang. Okay. A little go. bit of With a little bit of aral ang nakukuha sa podcast channel ninyo. Kaya naman, naisipan ko na magsulat para makuha din ang insights ninyo. Wow. Please po, i-anonymize. Ay, anonymous. Codename na siguro to. Codename lang. Please po, i-anonymize nyo ako kasi I know my friends are listening to your podcast. Sana hindi mo na Rose ang real name mo. anonymize. I don't think there's a word na anonym. Ay, sorry Moira. Hindi. Grabe. Kung hindi anonymize, ikaw as a call center trainer, how will you change the word? Anonymization. Anonymosity. Make my name secret. Yun. Ay. Yun lang. See, make it simple. Rephrase. Okay, sige, go.
May jowa po kasi ako na sobrang mahal na mahal niya yung aso niyang German Shepherd. Don't get me wrong, mahal ko din aso niya. In fact, animal lover din po talaga ako kasi may mga aso din kami sa Pilipinas na mga rescue. Parang sinabi niya, hindi ako racist kasi may mga kaibigan akong itim. Or hindi ako sexist kasi mga friends ako na Nabading. Okay, kaso parang sumusobra na po ata siya. Tuwing kakain kami, mas mahal pa yung pagkain ng aso niya kesa sa pagkain namin. Kung naka-chicken kami, naka-steak yung alaga niya. Grabe. Naloka lang naman ako na steak, beef steak, tapos... Pero may mga kilala ako na yung pinapakain nila sa aso nila is steak talaga. Minsan kinakain ninyo is noodles lang, tapos yung aso niya ka-steak. Kasi naman yung mga aso, hindi mo rin sila kasi mapapakain basta-basta. Oo, may mga mamaarte Dapat din high yan. protein. Di ba? Wala kasi akong aso at hindi ako mahilig sa dog style. Ay, mahilig ka ba sa dog style? Uy, next question. Ay, Balik tayo kay Moira. Okay, so yun, naka-steak yung alaga niya. Lahat ng pagkain naming nabibili lang sa Tesco or Sainsbury. Kung sinisipag, nagko-Costco kami. Member siya ng Costco. Pero para sa aso niya, doon pa kami bumibili sa Bailey and Sage sa Chelsea. Minsan Uy, social. Ang social naman dito. Social, di ko alam kung saan yan. Doon sa Chelsea. So ngayon alam natin, taga Central London siya. Oo, kasi alam niyo yung mga Or ano baka yung di mga na dayo stores. niya talaga sa... O baka Sa di. From Surrey, Oo. going to Chelsea. My Kaloka. God. Ang social naman. Minsan na din kami bumili ng steak sa Fresh Market Hall sa Harrods at ako'y talagang naluha na lang sa presyo. Alam mo, meron na nga yung cost of living crisis sa UK, which is aggravated by the war in the Middle East. Ewan ko na lang kung hindi na lang, kung mag-i-stake pa rin sila at this point. Uy, grabe yung budget. Sige. Kaya nga, ano trabaho ng mga yan? Minsan po, tinatanong ko kung pwedeng tikman yung food ng aso kasi mukhang masarap. Ano ba yan? Totoo ba to? Problems niyo, uy! Grabe. Ang pinakamasakit po Kapukeps, tinanong ko siya one time, kung may emergency at kailangan mong pumili, sinong pipiliin mo? Ako o yung aso mo? Hindi po siya sumagot. So, na-rephrase ko yung sagot ko yung tanong ko into, if the boat is sinking, who are you going to save? Me or your dog? Group yourselves It's into a trick. that. Ay, nag-English siya, so I think iba yung lahi ng jowa niya. Oo. So, anong sagot ni... If the boat is sinking, how are you going to save? Me or your dog? Tumingin lang siya sa aso niya, tapos niyakap niya. Marunong naman lumangoy ang aso. Ako hindi, at alam niya po yan. Gusto ko yung part na tumingin siya sa aso niya at parang naluha-luha na. Huhulaan ko, Moira Rose, puti yung jowa mo. Kasi nag-English siya. Yan yung- It's giving Oo. puti. Yan yung amats ng mga puti mahal na mahal nila yung mga aso. So ayun, marunong naman lumangoy ang aso. Ako hindi at alam niya po yan. Kapukeps, malinaw na po ba yung sagot kahit hindi niya sinabi? Natatakot ipagpalit sa hayop. Moira Rose. Oh my God! Gusto ko yung hindi siya natakot ay pagpalit sa tao. Basta takot siya. Basta takot siya pagpalit siya ng hayop. Mas Sa pipiliin hayop. na lang niyang magkaroon ng kabit yung jowa niya. Oo. At least, parang... Pero ang hirap nun kasi may kahati siya. Hindi lang sa pagmamahal, pati sa pagkain. Oo, guys. Sa budget. Mas concerned ako sa budget nila actually. Kasi yun nga, magtataas na yung presyo ng mga bilihin. Baka naman talaga may kaya yung jowa niya. Talagang Ang mahal ng pagkain talaga ng German Shepherd eh. Tsaka very active pa yan. Hindi kasi ako magaling sa mga lahi ng aso. So, yung mga malalaking aso, most of them, yun yung mga active talaga na kailangan mo talaga silang i-walk, i-run, ano tawag nila? Lakas kumain. Oo, tapos in-nurture din yung pag-iisip nila, bibigyan mo sila ng mga toys, and then yung mga food din nila, hindi sila basta-bastang pwedeng kumain ng kung ano, kailangan din nila ng protein, high in protein. So, yun mga meat, steak, chicken, kaya ganun. Okay.
Wait lang, did she mention how long have they been together? Or... Wala. Wala nakalagay. Okay, so first of all, Moira, baka But it seems that they live together kasi nga, di ba, oo, they they share live food. together, yeah. But, sino bang nauna? Ko ang nauna, hindi ikaw. Like, did you meet him with the dog already and you accepted, like, you know, Sabagay. or May point ka. nag-eksena lang si dog. Kasi if you already know at the start na obsessed siya sa dog niya, you know, that means na, di ba, you already accepted him. And then, diba? Diba? Pero mahirap din kasi dapat pantay tama ba? Dapat ba pantay ang pagmamahal mo sa pet mo at sa jowa mo, or is it always like one is mas matimbang than the other? Sa tingin ko, si Moira kailangan niya na lang tanggapin na mas matimbang yung aso sa kanya at this point. Kasi feeling ko, kasi I'm sure bago naging sila, andun na yung German Shepherd sa picture eh. So, to make yourself important sa buhay ng jowa mo by making yourself important sa buhay ng aso ng jowa mo. Tumahol ka din. Alien, patay. Like for example, Baka yun talaga. hindi kasi diba gusto niya yung pinagluluto ng steak yung aso. So, itry mo rin na You itry mo cook the na steak. ikaw magluto para sa aso, ipagluto mo ng chicken adobo. Ako? Ikaw? Hindi ko mag-gets. Bobo ka ba? Stickman mo rin para hindi ka naiinggit. So, sabi ng aso, ayoko na adobo. Biglang pinag-inarte yung aso. Kung kailan. Pero yun, ligawan mo yung aso para ma-attach din sa iyo yung aso. How do I say this? Mas makatarungan ba na mas mahal mo yung pet mo kesa sa the human, the other? Okay. I'll try to be more logical and ano. The thing is, whether it's a dog, it's their mom, it's their dad, it's their friend, their best friend, you don't own, even partner mo siya, you don't own that person. Not because they love their dog, they love their mom, they love their dad, doesn't mean that their love for you is lesser. You know? But obviously, if it bothers you too much, have you tried to talk, Moira? Ano? Because maybe hindi din alam, hindi aware ni jowa na feeling, because maybe it's not really about the dog, it's about the effort na wala masyadong effort si jowa sa'yo, and that's why parang nagsiselos ka. Okay. So maybe it's not really about the dog, it's about between you and your partner. So, communication. Communication. So, baka di naman alam ni jowa, di ba? So, sabihin mo naman, uy, bilhan mo naman ako ng steak minsan. Ganon, di ba? Or take me out on a date. So, it seems like Moira is just missing that effort from him. Because minsan parang, hala, grabe yung effort niya sa dog. Parang wala siyang effort sa akin. So, that's what I'm hearing. But also, Moira, dapat, mag-ano ka na lang, matutong maglangoy din. Para you can save yourself. But it's, you know, sometimes you have to learn how to swim and not rely on other people. But yeah, maybe you just have to talk to your partner na nakukulangan ka sa effort. And I feel din kasi Moira is somehow obsessed sa thought na pagkain ang laging, you know, punot dulo ng pagsiselos niya, kumbaga. Kung tumingin siya sa ibang angle, siguro naman mafe-feel niya na mahal talaga siya ng jowa niya. Hindi lang sa pagkain na part kasi mas pinapakain ng mahal na pagkain yung dog. Pero siguro sa ibang bagay din, that's my thought. Ang importante, at the end of the day, sino ang dinodog style ng jowa niya? Di natin sure. Pero actually gusto ko yung sagot mo kanina na you just have to look at it through a different perspective. Na baka naman kasi masyado kang nag-fixate dun sa niluluto ng jowa mo for the dog. Last advice for Moira Rose. Moira Rose, huwag ka masyadong magselos. Yun nga, ligawan mo na lang yung aso. The way to a pet owner's heart is through the pet. Ay, galing na. Bago yun. Very positive. Quote-unquote, JV, 2026. Yung advice ko, Moira, is talk to your partner. Okay? Tell your partner ano yung nafe-feel mo, ano yung gusto mong gawin niya, and then maybe you can work it out. And then if really
after some time, you still feel na the effort is not there, mas nag-effort pa siya sa ibang bagay, then maybe it's time to reconsider if this relationship is what you really want. And you have to be strong for that. And learn how to swim. Yun. Ang masasabi ko lang, Moira, mag-diet ka. Charing. Para hindi ka naiinggit sa snake. Our third letter. Third letter. Hello po. Hi. Kakarating ko lang po dito sa UK last 2023 para magtrabaho sa isang hospital outside London. Feeling ko isa to sa mga last batches of people na Oo, nakapunta dito 2023. bago nagkaroon ng hiring freeze ulit, no? Kaya, congratulations! Congrats! Sinwerte ka kung sino ka man. 38 years old na po ako at no boyfriend since birth. Ayan! Kasi I'm the kind of girl na studies first. At inuna ko po talaga ma-establish ang career ko bago landi. Ay, good girl naman Perfect. pala. Meron kaming the perfect resource person is here for you. Ay, thank you. Very opposite siya. Exactly. However, nung nag-35 na ako, doon ko na-realize na lahat ng classmates ko nung college at high school ay nag-asawa na at may mga kanya-kanyang pamilya na. Kaya naman po, medyo nape-pressure na din ako. Which is, I think, normal. Normal din naman din na ma-pressure ka. Oo. Pero ang napapansin ko din kasi sa generation ngayon, Nasa 30s. tayo, nag-aasawa at nagsasettle down. Totoo. Siguro dahil economically. Millennial ready ka. siya eh. So, I think, kaya siya nape-pressure. 35 na siya. Hindi, 38 no, na siya. 38. So, 35 na na-realize. Oo. Okay. So, pinasok ko eventually ang dating life through different dating sites. Galing ka dyan. This is your letter. At ayun nga, nagka-jowa ako for the very first time. Ay, wow. Congratulations! Isa po siyang Briton at mabait po siya. Ay, congratulations! Meron na tayong Pinay na ahon sa kahirapan. Aim high, Pinay! Pareho kaming mahilig magkainan. Pareho kaming mahilig kumain. At mag-travel. But sombra po siyang obsessed sa zombies. Akala ko po normal lang na mahilig siya sa mga zombie movies at survival games. For me, that's okay kasi mahal ko naman siya at suportado ko kung ano ang bet niya sa buhay. Pero lately, napansin ko po na medyo iba na yung trip niya. Oh God. May twist. But wait, there's more. Tuwing sweet moments namin, gusto niya daw mag-roleplay. Maganda naman yun. Na siya ang zombie. Pero- Dahil hindi na sa akin itong letter na yun. Ano ba yan? Pero hindi lang basta roleplay. Gusto niya magpanggap akong patay na zombie habang nasa moment kami. Tapos kinakain yung pepe niya, magsa-zombie siya na. Pinipilit niya po akong wag gumalaw, wag magsalita. Tapos parang lifeless lang daw dapat ako kasi dun daw siya mas nai-inspire. Nai-inspire. So, Paano nai-inspire? Yung mga letter senders natin, kakaiba. Uy! hindi ko po alam kung matatakot ako o ma-offend. Minsan napaisip na lang ako kung jowa pa ba ako o extra sa Walking Dead. Yamanamadoop, Yamanamama, Lamagamagoop. Tinry ko pong gumalaw kahit konti. Paano yung try gumalaw kahit konti as a zombie? Trinay ko pong gumalaw kahit konti. Tapos nagalit siya kasi daw, buhay na buhay ako masyado. Tao po talaga ako. Alive forevermore. Nalulok ako sa Tao letter lang na ako na buhay at may damdamin. May damdam. Paano ko po ipapaintindi sa kanya na gusto ko pong maging present at buhay sa relasyon namin? Enlighten me po, mga kapukeps. Hindi ko na po alam kung relasyon pa ba to o zombie audition na. Nagmamahal na fan, Carol. Ay, Tapos Carol? kapangalan niya rin yung sa Walking Dead. Si Carol. Baka naman talaga ginawa siya kasi, uy, Carol ang pangalan, pan ako ng Walking Dead. Oh my God. Girl, kapag naka-boycott ka pa, mas... Iisa-isahin ko mamaya yung mga followers natin. Sino din yung Carol na naka-boycott? Ano ba yan?
Akala ko about like, Akala mo hihingi ng advice? dating. Oo, wala pala. My God, experience. Okay. Sige. Ikaw naman mauna, hero, kasi... Ang advice ko lang, ano ba yan? Anong tanong niya ulit? Parang hindi siya nagtanong, nag-share lang. Enlighten me po, Kapokeps. Hindi ko po alam kung relasyon pa ba to o zombie audition na. I think relasyon pa naman siya. Kasi sa ped lang naman sila naglalaro, nagro-roleplay. Are you sure? Baka naman sa everyday life. Sabi nga natin, no kink shaming, di ba? Baka yung kink niya talaga is necrophilia. Actually, yun din ang naisip ko. Baka hindi zombie ang gusto ng boyfriend niya. Baka kasi may kink siya na necrophilia. Hala, delikado yan. Okay, babaguhin ko yung opinion ko. Ay, hindi po yun maganda. Hindi pwede magbago. Hindi na pwede. Hindi po yun maganda. Touch move na. So, hindi ko lang na-realize. Bakit kasi ako pinauna? Baka naman kasi ito yung way ng boyfriend niya to express yung kink niya na necrophilia without actually having sex with a dead body. Pero yun lang, parang ang weird. So for me, Carol, wag na lang. Umiwas ka na. Tsaka ano din kasi si Carol, first time niya magka-jowa. So baka... Oo. Baka na ano din siya, na humaling masyadong magkaroon ng jowa. Alam mo yung, hindi ko nakahiwalayan to kasi first jowa ko, baka din first base First niya. din niya. Oo. Carol, hindi lang yan ang nag-iisang sa mundo. True, hindi lang yung isang Briton lang, madami dyan. Carol, gusto ka lang namin sabihan, hindi to normal. Okay? Alam ko first time mo, pero hindi siya normal talaga. But, if parang hindi naman din siya nag-enjoy. I want to be in the moment. Ayoko yung... hindi ako pwedeng gumalaw, zombie lang ako. But again, like, if it was something that, even if how weird it is, but you also enjoy it, then it's fine. But it seems like hindi din na-enjoy ni Carol. So dapat same page sila kumbaga. Oo. Kasi no matter how weird, like, every one of us, we have our weird things and all, but then you just have to find that other person that enjoys your weirdness, diba? So it seems like Carol is not enjoying it. Maybe talk. Sorry naman, talk to Gao. Pwede na. Communication na naman. Ayaw na mag-email. Sige, mag-talk na kami sa partner namin. No, but if you're not enjoying it, especially for something that's really, really intimate, like what you said, JV, like, you want to be present. It's intimacy. And for you, if you really want to hold, to move, bare minimum, then maybe, this is not the relationship for you. Maybe it's not, baka audition nga siya. At saka, alam nyo kasi yung kay Jeffrey Dahmer, isa sa mga kink niya is nakikipag-sex sa mga patay. Yeah, true. Diba pinapatay niya tapos... So ba yun? Jeffrey Dahmer ba yun? Jeffrey Dahmer yun. Tapos kakainin niya after yung katawan na pinipreserve niya sa ref. Dahan-dahan ka, Carol. Baka mag-up yung level. Mag-escalate, exactly. Mag-escalate, Oo. Carol. My gosh. Like, hindi lang enough yung hindi ka gagalaw during sex, kundi talagang... Tatadari, i-chop-chop ka. Ano? Gagalaw ka? Sige! Kaya ang advice ko sa'yo, Carol, mag-umpisa ka na mag-ipon and move out. Ay, nag-move in sila? Ay, pinusum ko lang. Si Moira yun. Wala namang sinabi. But you know what? I think si Carol, she's worried because she feels that there is a deadline. So I think at the start it was like, ganito ganyan, and you had your priority study first, and then finally you're 38, you found this person, and I think you want to hold on to this person kasi oh my God, magko-40 na ako. But you know what? What everyone says, you know, may free will ka, Zinaida. Kaya kayong tatlo, Zinaida, Carol, tsaka si Moira, may mga free will kayo. So gamitin nyo yan. But no, like, I feel it's more, it's deeper than the zombie, whatever. I think na mas takot siya na, hala, baka I won't get another chance for love. Definitely. But you know what? You will get another chance. And you just think na, ay, ito na talaga. No, we don't get just one shot. We get many chances in life. I think Carol is just scared as well. Pero ayun niya, sabi nga, hindi nga niya kayang hiwalayan siguro kasi the fact that she's already 38 years old, and there's a lot of women na they feel this pressure because of the biological clock, all of these stages in life, kumbaga na ayaw nilang ma-miss. I think they have to surround themselves din na
the same people with the same interest kasi that would encourage more confidence in her para makipagkita sa ibang tao, how she's going to communicate in terms of dating life. So, mga ganun lang. So, I think I would agree na iwanan mo na yan. Yeah, wag kang magpa-pressure kasi she also mentioned na nape-pressure siya kasi yung mga friends niya may but you know what, like people have their own journeys, doesn't mean that they're happier than you, that you are more miserable because of this, wala kang but yeah, like you know, date more. Date Like, more. Ang galing ni Alin magbigay ng advice. Ay, thank you ayan po. niya. Sige, wait, yan. Meron ka naman nagka-jowa since 15 years old. Ang dami ng Never nagkaroon ng vacancy. Diba? Ay, itatayin ko lang din yung advice mo from the first letter sender. Ano yung zodiac sign ng boyfriend niya at nang maiwasan yan? Ay, ikaw, anong advice mo kay Sino yun, Carol? Kay Carol. Iwanan mo na, hindi lang yan ang nag-iisang tite sa mundo. Totoo. Next, letter Okay, number 4. next. Parang lahat ng advices iwanan. Maghiwalay kayong lahat. For now, maybe. But in a while. Hindi, sinabi naman natin na communicate. Communicate naman. Communicate? and Ba't then maghiwalay din kayo? Pag-usapan nyo paano kayo maghiwalay. Hihiwalayan na kita. Ito. Last letter sender. Pang fourth natin. Hi, Kapukeps. Very short lang siya actually. Magandang araw po sa inyo. Please po, itago nyo ako sa pangalang Patola Breaker. Isa po akong nurse dito sa UK at dito ko po nahanap ang other half ko. I mean, hindi pa po kami hindi pa po kami kasal pero I think papunta na din doon, Char. Showing ka, girl. Kung maka-other half, ano ka manananggal? Other half Like ka twice. dyan. He is from Hungary. 6 feet tall, blue eyes. In short, masarap siya. Hehe. With Hungarian sausage. Ito. Magtatatlong taon na po kami and okay naman ang takbo ng gulong ng kama. Gulong ng kama, May hindi gulong gulong yung ng salad. Hospital pala. Hospital bed pala to. Pasyente pala niya yun. However, most of the time, nagbibigay siya ng feedback pagkatapos namin magtsuktsakan. Ay, wow, may coaching. Akala ko po, okay lang. Normal lang mag-usap after. Pero Kapukeps, hindi lang po basta usap. May pa-evaluation na nagaganap. May ratings po talaga. With exclamation point. May ratings. Ito naman, over-communicating. Okay, like anong rating system? Their fate hangs on the thumb of our final judge. Thumbs up! One time, sinabi niya, you're okay today. 7 out of 10. On a pain scale. Napaisip po ako kung saan ko na-miss yung 3 points. May point system po ba ang sex na hindi ko alam? Minsan po may comment siya like, you have the potential but you're lacking consistency. Tapos next time daw, pwede namin i-improve yung performance ko. Nako-conscious na po ako minsan kasi baka bigyan niya ako ng 1-star review. Ano po ba ang pwede kong gawin para tumaas ang points ko? Yun Dahil- lang ang question niya. Hindi, yung question dapat i-evaluate mo din siya. I-back to you mo. Back to you. Ganun. Oo. Kasi dapat fair, di ba? Oo, patas. Oo, feeling niya siya lang yung gymnast, coach. Kasi kung nasasarapan ka rin naman at nag-i-enjoy ka sa relasyon nyo, pero yun lang naman yung nagbabother sa'yo, edi i-back to you mo si kuya. Back to you din. Bakit may pa-appraisal? Pero 3 years na. So 3 years na ganun. Sabi ko, every tsuktsakan eh. What if every night? 3 years? So, bakit ka pa ini-extend? Parang, Nakapasa na siya ng probation. So ngayon, evaluate na lang appraisal. Sabi lang naman niya, ang tanong niya, ano ba daw ang pwede niyang gawin para tumaas ang points niya? Parang it seems that she's happy naman na may mga comments. Okay. gusto niya lang i-improve yung sarili niya. Okay. Kung may tataas pa ba ng 10, yung ganun. Ako ginagawa ko para ma-increase yung points sa akin Number 1, nag-shave ako. Tapos number 2, talagang nililinis ko. Binabrush. Tapos number 3, nagtatry na ako ng mga yoga exercises, yung mga stretches. Nice. Para kung ano yung kayang abutin nung legs mo.
Hindi ako nakapag-yoga this morning. So yun. So increase your flexibility, tapos bawasan mo yung mga buhok-buhok sa katawan, baka mag-increase yung score mo. Ako, for me, tatanungin ko siya, ano ba yung criteria? Para malaman Actually, ko. oo. Ano ba talaga ang gusto mo? What is missing? What is lacking para maging 10 ako and all? So, tatanungin ko lang kung anong criteria, kung kayang magawa ng paraan. Kung hindi, edi maghanap na lang. So, maghiwalay na. Very logical. No, that's actually correct. Kasi, if he's giving you feedback, then maybe you're not listening well. So, i-gather mo lahat yung evaluation forms. I-check mo kung saan ka nag-miss na mga point. Maglagay ng resolution. Oo, doon ka mag-focus, 'di ba? Pero ang galing nga, kasi nga, hindi mo alam kung ano ang system against which you are being judged. Kaya alamin ang criteria. Oo. Baka Alamin mo may yung criteria, alamin mo yung score mo. May audience Oo, impact. maybe hindi ka nag-listen kasi minsan 8 ka, minsan 3, minsan ano. So maybe you're not consistent. And then pero yung una talagang i-evaluate mo din siya. Oo, parang i-back to you. Para i-mental capacity mo din siya. Totoo. So ikaw ba, sa mga nakaka-date mo or sa mga jowa mo, ano yung mga criteria mo sa kanila? Mga blue eyes, blue gray eyes. Ayan. No, but physically, I like someone who is fit and healthy. You know, someone who's outdoorsy, yung hindi, someone who is driven in life. My ambition, my hobbies. Meaning like he's independent, but also like very fun, and then yun, like independent, but that I can be my own person, and then he can be his own person, and then we both of our hobbies and values they match, ganon. Ikaw, Hiro, ano criteria mo? Criteria saan? So, sa ginajudge mo? I think my number one criteria is a good communicator. Boy, Totoo naman. yung friend mo na nag-copy ng assignment. Oy, friend, ibahin mo naman ng konti. Totoo naman. Communication is always the key. That's Kasi true. hindi kayo nag-uusap, then hindi kayo magkakaintindihan. Yan lang. Yan naman number one talaga. Kahit naman sa lahat ng aspeto ng buhay, dapat communication. Saka, going back kay Patola Breaker. Kasi naman, tanungin niya rin yung lalaki, para sa ano ba ang point system? Kapag ma-reach ko ba ang 10, ibig sabihin nun, papakasalan mo na ako. Perfect na ba? Diba? Ay, wait lang. Siya yung nagsabi na other half na Ay, oo. feeling niya magpapakasal. Ay, oo. Girl, wait lang. Girl or beshi. Feeling daw niya papunta na doon. Papunta na doon. Girl, hindi ka nga pumapasa. So, paano? Get some help. Besh, What are you building towards? yeah, it seems like for the last 3 years, this person is making you feel that you're not enough. And do you really want that person as your life partner? So, hiwalayan mo na. Parang lahat ng sender, lahat ng solution. Hiwalayan. Ang daming naghiwalay dahil sa episode na to. Kaloko din No, ako but it's kasi. true, right? Oo, tama nga Because naman. in the end, sige, let's zoom out. So it seems like I hear that this partner of yours is making you feel that you're not enough, that you feel you have to perform, you have to get a perfect score. But guess what? You won't be perfect all the freaking time. And I think din kasi, sinabi niya dito, he's from Hungary, 6 feet tall, blue eyes, in short, masarap siya. So I think that guy knows that he is actually, hot. And he probably thinks na, hindi ako hiwalayan nito because I'm hot. I'm like 100%. I'm 10 out of 10. So siguro, may capacity siya para okrayin yung partner niya. Tsaka- And then the partner is din naman, parang hindi niya kayang hiwalayan kasi nga, he is 10 out of 10. Hindi na ako makakahanap ng iba. At saka ngayon, di ba? Kasi ngayon, ginajudge siya based sa performance niya sa bed. So what if kung ma-reach niya nga yung 10? So saan ka pa i-judge na other aspects? Let's say, ikasal na kayo. Baka i-judge ka on a scale of 0 to 10 as a wife, as a mother. Di ba? Or So a parang, husband. every now and then, baka gumalaw yung goalpost. Tapos you're putting so much pressure on yourself na as a sex partner, as a wife, and as a mother. Tapos ma-realize mo na you're gonna crumble under the pressure.
So, is this worth pa ba na... Tsaka So, hiwalayan mo na lang din. Hiwalay Matatanong mo, kailan mag-graduation dito? Oo. No, but it's true. At to what end? age. Ano ba yung goal? Ano ba yung ano? Because yes, it's good na, you know, you're communicating, dito, like, I need some more of this and that. But if it's like every single thing, personally, I wouldn't want a lifetime partner like that would make me feel all the time that I am not enough, that I have to be perfect, because you won't be perfect, Beshi. Tsaka, evaluate mo din siya. Baka you have to evaluate your partner as well, because maybe you're just fixating on one criteria, which is the blue eyes 6 feet, Hungarian, masarap siya, but actually, you have to also look at the other criterias before ka mag-yes. So is that your advice? Ang sad for naman, Patola naghiwalay breaker? silang lahat. I think my advice for Patola breaker is to set boundaries din. Yes, oo. Oo. Kung ayaw mo makipaghiwalay, set boundaries. Sabihin mo siya na, wag mo akong i-rate. Pag-usapan natin to. Ano ba talaga? Ano bang gusto mo? Kasi, yun nga, parang magiging bottleneck. Ang tama ba? Tama bang term ko? Parang, sasabog ka at some point. Kasi nga, parang marami ka nang gustong sabihin. Kumbaga, gusto mo nang sumigaw. Na hindi Gusto nang mo, bumitaw. Gusto mo nang bumitaw. Kasi hindi mo naman siya masabi. Kasi nga, you have other... Parang, ayun nga, fixated ka sa other characteristics ng lalaki to the point na tinatanggap mo na lang para i-judge ka. So, maging ano ka rin, you have to stand up on your own, for your own. Yes. Behind. On, behind. Anong preposition? By your own. By? Oo, para ano din, malaman din yan na meron ka ring disposition sa buhay in this Oo. relationship, kumbaga. May say ka rin. Ay. O sige, so for our viewers, if they want to reach out to Elaine and to ask for more advice, saan kanila mahanap? No. Wag na. Private life. Private. O sige, private. Private. Dito na lang, just send us a DM sa Instagram ng Pukeps, which is @kwentuhangpukeps on all platforms. And then we release our episodes every Saturday, 10 a.m. or 12 noon. Depende kung hindi na copyright. Oo, depende. So I would like to thank as well our sponsors, our softbox from tindahan.co.uk, and then our mug by Kathleen Cruz. Thank you so much. At ito pa rin ang pinakamalawak at pinakamaluwag na kwentuhan. This is Pukeps. Pinoys in the UK in every possible scenario. Yay! Yay!